Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa daang Maharlika, isang pangunahing lansangan na tila inihaw sa init, mabagal na ipinapatakbo ni Nadine Ramos ang kanyang puting cargo truck. Ang init ng hangin ay nakakasakal. Ang aspalto ay naglalabas ng singaw na nagpapalababo sa paningin at halos walang ibang sasakyan ang dumadaan. Kalmado ang mukha ni Nadine. Ang kanyang tingin ay diretso sa daan hanggang sa ang katahimikang iyon ay marahas na binasag. Nang walang babala, isang grupo ng mga tiwaling pulis na nakauniporme ang humarang sa kanyang dadaanan. Pinatigil nila siya ng pilit, nagsasagawa ng isang checkpoint na malinaw na labag sa pamamaraan, walang singboards, walang opisyal na sasakyan. Inakusahan si Nadine ng paglabag sa batas trapiko, isang paratang na walang ebidensya, walang video at walang saksi. Sa tonong nag-uutos, hiningian nila siya ng tipang areglo o lagay na nagkakahalaga ng 5,000 piso, gigi 5,000, upang matapos na ang problema sa lugar na iyon. Ngunit tumanggi si Nadine. Kalmado ang kanyang boses, ngunit matatag ang kanyang tindig at hindi natinag. Ang kanyang pagtanggi ay nagpaalab sa kanilang galit. Ang mga magagaspang na kamay ay dumapo sa kanyang braso. Itinulak siya ng malakas hanggang sa mawalan siya ng balanse at bumagsak sa mainit na aspalto. Lumipad ang alikabok sa harap ng ilang residente na tahimik na nakasaksi, habang si Nadine ay lantarang ipinahiya. Bilang porma ng parusa, isang bagay na mas malupit ang nangyari. Ang gulong ng truck ni Nadine ay binuhusan ng gasolina at sinindihan sa gitna ng katanghaliang tapat. Mabilis na kumalat ang apoy, nilamon ang goma, at nagbuga ng maitim na usok sa langit ng syudad ng San Miguel. Ang init, ang amoy ng sunog na goma, at ang mapang-uyam na tawa ng mga tiwaling pulis ay naghalo-halo. Gayunpaman, may isang bagay silang hindi napansin. Sa likod ng alikabok at usok, tumayo si Nadine. Nagbago ang kanyang tingin, hindi na ito kalmado, kundi matalim, malamig at nakamamatay. Sa loob ng ilang segundo, bumaliktad ang sitwasyon. Hindi si Nadine ang naging biktima, sila ang naging target. Isa-isang bumagsak ang mga tiwaling pulis. Mabilis, tumpak at epesyente ang mga galaw ni Nadine. Tila ang kanyang katawan ay hinubog ng mahabang pagsasanay na walang nakakaalam. Nang walang masyadong ingay, pinabagsak niya silang lahat. Walang sumabog na galit, tanging buong kontrol sa bawat kilos. Sino ba talaga ang babaeng ito? Saan galing ang ganitong kasanayan? Bakit napakahusay niyang humarap sa ganitong nakamamatay na sitwasyon? Sa likod ng maamong mukha at kalmadong anyo ay may nakatagong lihim, isang bagay na mas madilim at mas malalim kaysa sa krimeng katatapos lang niyang durugin. Bago ang lahat, ang biyahe ni Nadine ay isa lamang karaniwang paghahatid ng karga, kasabay ng planong pagbisita sa kanyang ina na matagal na niyang hindi nakikita dahil sa trabaho at distansya. Ang tahimik na kalsada ng probinsya ay nagbigay sa kanya ng bihirang kapayapaan sa gitna ng kanyang mga tungkulin. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, marahas na nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ang iligal na checkpoint ay pinamumunuan ng isang opisyal na nagngangalang Captain Pnage Ramil Velasco. Walang mission order, walang legal na basehan, pinilit nila at ng kanyang mga tauhan na bumaba si Nadine sa sasakyan. Ang kanilang asal ay diktador, mapanakot at puno ng kayabangan. Sa ilalim ng nakapapasong init ng tanghali, bumaba si Nadine ng mahinahon. Kahit na dahan-dahang tumataas ang kanyang pagiging alerto, tumayo si Nadine ng tuwid sa harap ni Ramil na nakaliyad ang dibdib at may tinging puno ng dominasyon. Nang walang paligoy-ligoy, lumapit si Ramil, tinitigan si Nadine mula ulo hanggang paa na may mapanghamak na ekspresyon. Tila sinusuri ang susunod na biktima sa kadena ng pangingikil na matagal na niyang pinapatakbo. Sa malakas na boses at huwad na kumpiyansa, inakusahan ni Ramil si Nadine ng paglabag sa lane markings. Isang walang laman na paratang na walang anumang ebidensya. Sinasabi niyo po bang lumabag ako sa marka ng kalsada? Tanong ni Nadine ng mahina. Kalmado ang boses ngunit may diin. Hindi kumurap ang tingin ni Nadine. Malinaw na lumabag, sagot ni Ramil ng may pang-uyam, iwinasiwas ang kamay tila isinasara ang anumang pagtatalo. Seryosong paglabag ito. Magbayad ka ng multa dito mismo. Kung hindi, i-impound namin ang truck at sasama ka sa istasyon. Umiihip ang hangin, dala ang alikabok mula sa mainit na aspalto. Nanatiling nakatayo ng matatag si Nadine, hindi umatras kahit isang hakbang.
Lumingon siya sa paligid, napansin ang ilang residente na sumisilip mula sa bintana o nakatayo sa malayo sa kanto ng daan. Walang sinuman ang nangahas na magsalita. Sa ilalim ng araw na nagbibigay liwanag sa kawalan ng katarungan, ang katahimikan ang naging tanging saksi. Ngunit tumanggi si Nadine na maging pasibong biktima. Sa boses na mas malakas na ngayon, matatag, at puno ng dignidad, sinabi niya, "Wala akong ginawang anumang paglabag at hindi ako magbabayad ng lagay para sa paratang na walang basehan." Ang mga salitang iyon ay bumitin sa ere tulad ng babala ng isang bagyo. Sa mukha ni Captain Ramil Velasco, ang kayabangan ay napalitan ng nag-aalab na galit. Hindi siya sanay na sinusuway, lalo na ng isang babaeng nag-iisa, kalmado at matapang. Sa isang iglap, lumabo ang hangganan ng batas at kapangyarihan. At nang hindi namamalayan, pumasok si Nadine sa isang alimpuyo ng tunggalian na mas malaki pa kaysa sa simpleng checkpoint sa kalsada. Ang pagsagot ni Nadine ay umalingaw sa gitna ng katahimikan, nag-iwan ng malalim na impresyon. Hindi lang sa mga mamamayang tahimik na nanonood, kundi pati na rin kay Ramil. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong paglaban mula sa isang taong nag-iisa, walang proteksyon, at nangahas na tumangging yumuko. Namula ang mukha ni Ramil, ang ugat sa kanyang sentido ay nanigas at pumintig ng malakas. Ang kanyang tingin ay nagbago mula sa pang-uyam tungo sa galit na halos hindi na mapigil. Para kay Ramil, ang pagtanggi ni Nadine ay hindi lamang pagsuway sa utos, kundi isang direktang insulto sa kapangyarihang matagal na niyang hawak ng mahigpit, kapangyarihang ginagamit niya para manakot at magpayaman sa sarili. "Sa tingin mo ba kaya mo akong labanan?" tanong niya sa mababang boses na puno ng banta. Hakbang-hakbang siyang lumapit hanggang sa ang distansya nila ay isang dangkal na lang. "Dito ako ang batas." Hindi umatras si Nadine. Nanatiling nakatayo ng tuwid. Kahit na bumibilis ang tibok ng kanyang puso, kinontrol niya ang kanyang paghinga, pinipigilan ang emosyon para hindi madala ng galit. "Hindi ko nilalabanan ang batas, sir," sabi niya sa boses na kalmado ngunit matatag. "Hinihingi ko lang ang katarungan. Kung talagang may kasalanan ako, prosesuhin niyo ayon sa tamang batas. Pero huwag niyong gamitin ang uniforme bilang kasangkapan sa pangingikil." Ang mga salitang iyon ay humampas kay Ramil tulad ng isang malakas na sampal. Nang walang babala, kumilos siya ng marahas. Ang kanyang kamay ay humablot sa braso ni Nadine ng mahigpit, hinila ito hanggang sa mapahapay ang katawan ni Nadine. Isang matalim na sakit ang gumapang sa kanyang balikat. Gayunpaman, pinigilan ni Nadine ang sarili na sumigaw. Sinubukan niyang kumawala sa pagkakahawak sa pamamagitan ng pagtulak. Nanigas ang kanyang katawan, tumatangging magpadaig. "Bitawan niyo ako," sigaw niya, mas malakas na ngayon at nag-uutos. "Hindi mo kilala kung sino ako," sumabog ang galit ni Ramil. Gamit ang buong lakas, itinulak niya si Nadine hanggang sa mawalan ito ng balanse at bumagsak ng malakas sa mainit na aspalto. Lumipad ang alikabok. Nadumihan ang damit ni Nadine at nagsimulang makita ang gasgas sa kanyang kanang siko. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang hapdi sa kanyang balat, kundi ang kahihiyan na sadyang ipinakita sa harap ng publiko. Isang malupit na mensahe na sinumang mangahas na lumaban sa kanila ay wawasakin. Ngunit hindi nawasak si Nadine. Tumingala siya ng diretsyo, tinitigan si Captain Ramil Velasco na ngayon ay nakatayo sa itaas niya na parang isang mapagmataas na maliit na hari. Ang kanyang mga mata ay hindi naluluha sa takot. Sa halip, ang tingin na iyon ay nagliliyab ng galit na kontrolado, hinaluan ng determinasyon na hinubog ng kawalan ng katarungan. Sa kanyang puso, sumumpa si Nadine, hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki. Kahit na bumagsak ang kanyang katawan, ang kanyang dignidad ay nanatiling nakatayo ng matatag at hindi natitinag. Sa ilalim ng matinding init ng araw, humiga sandali si Nadine sa mainit na aspalto. Ang alikabok ay dumikit sa kanyang siko at hita na may sugat. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi puno ng pisikal na sakit, kundi ng kamalayan sa isang laro ng kapangyarihan na bulgar at walang awa. Nakatayo si Ramil sa itaas niya na may tingin ng tagumpay. Tila sigurado na nagtagumpay siyang patahimikin ang isang suweel gamit lamang ang dahas at huwad na otoridad. Sa paligid nila, ilang mamamayan ang nagsimulang magkumpulan sa malayo, pinapanood ang pangyayari ng may takot at hilakbot. Walang sinuman ang nangahas na humakbang palapit. Alam nila na ang pagtatanggol sa biktima ay maaaring mga hulugan ng pagiging susunod na biktima.
Biglang itinaas ni Ramil ang kanyang mga kamay na parang nagbibigay ng palabas para sa mga di-imbitadong manonood. Tumawa siya ng malakas, tawang puno ng kayabangan at sadismo. Tingnan nyo, mga kababayan, sigaw niya na umaalingaw-ngaw. Ito ang napapala kapag nangahas kayong lumaban sa amin. Ganito ang nangyayari kapag hindi lumulugar at hindi marunong makisama. Sumunod agad ang tawa ng iba pang tiwaling pulis, umaalingaw sa tahimik na kalsada. Pumalakpak sila, sumipol, at may ilan pang naglabas ng cellphone para mag-record. Tila ba ang lahat ng ito ay murang aliwan lamang, isang palabas na nagpapakita kung paano kinain ng kawalan ng pananagutan ang institusyong dapat sana inagpoprotekta sa taong bayan. Ngunit sa gitna ng mapang-uyam na tawa ng iyon, dahan-dahang bumangon si Nadine. Ang kanyang mga kamay ay puno ng alikabok, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit itinukod niya ang kanyang mga paa at tumayo ng tuwid, mabagal, ngunit sigurado. Hinihingal siya, ngunit ang kanyang paningin ay matalim na parang baliso. Hindi siya yumuko, hindi siya nagmakaawa. Tinitigan lamang niya si Ramil gamit ang mga matang hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng kontroladong galit. Ang tapang na iyon ay isinilang mula sa nasugatang diwa ng katarungan. Sa tingin mo nakakatawa ito, sabi niya. Mababa ang kanyang boses, ngunit tumago sa tawang nakabitin pa rin sa ere. Sa tingin mo, sa pagpapahiya sa akin sa harap ng publiko, susuko ako. Tumigil siya sandali. Nagkakamali ka. Natigil agad ang tawa ni Ramil. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging mayabang tungo sa pagiging alerto. Hindi niya inakalang ang babaeng kakabagsak lang niya ay kaya pang tumayo, lalo na ang magsalita sa tonong humahamon sa kanyang otoridad. Wala kang karapatan sa taong bayan, patuloy ni Nadine. Mas malakas na ngayon ang kanyang boses. Nakatuon sa lahat ng naroon. Hindi ka tagapagtanggol. Ikaw ay maninira. At balang araw, ang lahat ng ito ay husgahan ng batas, ng taong bayan o ng panahon. Isang bigla ang katahimikan ang bumalot sa daang Maharlika. Naglaho ang tawa ng mga tiwaling pulis. Maging ang mga mamamayang kanina pa nanonood ng tahimik ay nagsimulang tumingin kay Nadine nang may nakatagong paghanga. Sa gitna ng kolektibong takot, may tumayong isang anyo na nangahas magsalita, na tumangging yurakan at tumangging sumuko sa kawalan ng katarungan. Ang katahimikan pagkatapos ng mga salita ni Nadine ay mas nakakapanabik kaysa sa tawang bumasag sa hangin kanina. Sa mukha ni Captain Ramil Velasco, muling nag-alab ang galit, mas madilim, mas malalim. Hindi siya sanay na humarap sa moral na paglaban na ganoon kalinaw, lalo na mula sa isang babaeng nag-iisa, walang armas, at walang totoong proteksyon ng batas. Para sa kanya, ang asal ni Nadine ay hindi lang pagsuway. Iyon ay direktang banta sa otoridad na matagal na niyang binuo gamit ang takot at suhol. At ang ganoong banta, sa kanyang madilim na isipan, ay dapat iligpit sa anumang paraan. Sa isang biglaang kilos, lumingon si Ramil sa isa sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay paos, malamig at puno ng paghihiganti. Sunugin ang truck niya. Ang utos ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Walang diskusyon, walang pertimbangan. Ang mga tauhan na kanina ay tumatawa at nananakot ay agad na kumilos ng mabilis. Tila ba ang utos na iyon ay matagal na nilang hinihintay. Isa sa kanila ang naglabas ng bote ng gasolina mula sa ilalim ng upuan ng motor. Ang bagay na iyon ay malinaw na inihanda noon pa, hindi para sa opisyal na gamit, kundi bilang kasangkapan ng terorismo para sa sinumang mangahas lumaban. Ang madilaw na likido ay ibinuhos sa paligid ng gulong ng truck ni Nadine, binasa ang mainit na aspalto. Sa isang kiskis ng pusporo, lumitaw ang maliit na apoy. Sa loob ng ilang segundo, mabilis na kumalat ang apoy, dinilaan ang gulong sa likuran, at nagbuga ng makapal na itim na usok sa langit ng San Miguel. Nakatayo si Nadine, nanigas hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat na humampas ng malakas. Sa harap niya, ang truck, ang sasakyang kasama niya, ay unti-unting nilalamon ng apoy sa ilalim ng init ng araw. Ang makapal na itim na usok ay pumailan lang sa langit, dala ang amoy ng sunog na goma. Ang apoy ay naglalagablab ng ligaw, tila naging simbolo ng galit na hindi mapigilan. Galit mula sa kapangyarihang tiwali at uhaw sa dominasyon. Akala mo ba matapang ka, bulyaw ni Ramil habang nakatayo sa tabi ni Nadine. Ang kanyang mga labi ay nakangisi ng mapang-uyam. Ngayon wala ka ng kahit ano, patuloy niya.
Walang truck, walang daan pa uwi. Saan ka pupunta ngayon? Kanino ka magsusumbong? Hindi sumagot si Nadine. Tinitigan lang niya ang lagablab ng apoy. Ang kanyang mga mata ay hindi naluluha, hindi nagpapakita ng pagkataranta. Sa halip, ang kanyang tingin ay lalong tumalas, lalong lumamig. Sa kanyang katahimikan, ang galit na kanina pa kontrolado ay nagsimulang tumigas at maging mas malalim na bagay. Paghihiganti, hindi personal na paghihiganti, kundi determinasyon na gantihan ang kawalan ng katarungan na ipinakita ng lantaran. Maaaring nasusunog ang kanyang truck, ngunit hindi ang kanyang dignidad. Sa gitna ng usok na pumapailan lang at tawa ng mga tiwaling pulis na muling umalinggaw, tumayo si Nadine ng tuwid tulad ng isang posteng hindi matitinag ng bagyo. Dahil sa kanyang puso, isang desisyon ang isinilang. Hindi ito ang katapusan, ito ang simula ng pananagutan. Balang araw, si Ramil, ang kanyang mga tauhan, at sinumang nagtatago sa likod ng tabing ng madilim na kapangyarihang ito ay haharap sa batas. At kung mabigo ang batas, si Nadine mismo ang magiging batas. Patuloy na naglalagablab ang apoy, nilalamon ang gulong ng truck ni Nadine. Ang makapal na usok ay bumalot sa daang maharlika ng madilim na ulap. Tila nakikiramay ang kalikasan sa kalupitang nangyayari sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang mga tiwaling pulis ay tumawa ng malakas, nagkamayan, at may ilan pang nag-thumbs up tila ipinagdiriwang ang tagumpay sa isang palabas ng kapangyarihan na nakakasulaso. Si Captain Ramil Velasco ay nakatayo sa pinakaharap, nakatingin kay Nadine na tahimik sa gitna ng usok. Inakala niyang ang katahimikan ay tanda ng pagkatalo. Nagkamali siya. Sa isang iglap na hindi inaasahan, humakbang si Nadine pasulong. Ang kanyang katawan na kanina ay mukhang pasibo ay humarurot sa bilis na nakamamatay. Sa isang mabilis at sanay na galaw, itinulak niya ang dibdib ni Ramil ng buong lakas. Ang tulak na iyon ay puno ng galit na matagal nang naipon. Nawala ng balanse si Ramil, sumuray-suray at bumagsak ng malakas sa aspalto. Ang kanyang likod ay humampas sa lupa na may malakas na tunog. Anong ginagawa mo? Sigaw niya ng pautal. Ang kanyang mukha ay namutla sa gulat. Walang sagot. Nakatayo si Nadine ng tuwid sa itaas niya. Ang kanyang tingin ay malamig. Handa ang kanyang katawan. Nagbago ang atmosfera sa isang iglap. Nanigas ang tawa ng mga tiwaling pulis. Nagkatinginan sila ng may pagkalito. Paanong ang isang babaeng kakawala lang ng sasakyan at inapakan ang dignidad ay nakayang lumaban gamit ang lakas na nakakagula? Isa sa mga tauhan ni Ramil na may malaking pangangatawan at maruming uniforme ang sumugod. Ang lakas ng loob mong hawakan ang opisyal ko, bulyaw niya habang nagpapakawala ng suntok sa mukha ni Nadine. Hindi umatras si Nadine. Mabilis siyang yumuko, iniwasan ang suntok gamit ang matalas na reflexes, at pinaikot ang kanyang katawan, ginamit ang momentum ng atake ng kalaban para ibato ito sa gilid. Bumagsak ang lalaki, gumulong, at bago pa makabangon, isang mabilis na sipa ang tumama sa gilid ng kanyang tuhod. Nangiwi siya sa sakit at hindi makagalaw. Ang pangalawang umatake ay dumating mula sa gilid na may malakas na suntok. Sinalag ito ni Nadine gamit ang kanyang braso, at gumanti ng mabilis na suntok sa sikmura, sinundan ng tulak sa dibdib na nagpataob dito. Ang pangatlong umatake ay sinubukang yumakap mula sa likod. Binaluktot ni Nadine ang kanyang tuhod at iniuntog ang kanyang ulo paatras. Narinig ang malakas na banggaan. Nabali ang ilong ng lalaki. Sumigaw siya habang hawak ang kanyang duguang mukha at bumagsak. Isa-isa silang bumagsak, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa kasanayan, dahil sa ensayong pulido, dahil sa katawan at isipang hinubog para mabuhay. Mabilis ang galaw ni Nadine, episyente, walang nasasayang na enerhiya. Bawat atake ay nasasalag, bawat siwang ay napagsasamantalahan. Sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng tauhan ni Ramil ay nakahandu sa isalupa, sugatan at walang magawa, nakatingin kay Nadine na may halong sakit at takot. Si Ramil na nakaupo pa rin sa aspalto ay nakatitig sa kanya nang nanlalaki ang mga mata. Sino? Sino ka ba talaga? Tanong niya. Nanginginig ang kanyang boses, hindi na puno ng banta, kundi ng panik. Hindi sumagot si Nadine. Nakatayo siya sa gitna ng bilog ng mga katawang bumagsak. Regular ang kanyang paghinga kahit na puno ng alikabok at galos ang kanyang katawan. Sa likuran niya, ang usok mula sa nasusunog na gulong ay pumapailan lang pa rin.
Lumilikha ng silweta na parang anino ng isang mandirigma na bumabangon mula sa abo ng pagkawasak. Tinitigan niya si Captain Ramil Velasco, hindi gamit ang ligaw na galit, kundi gamit ang malamig na katiyakan. Sa katahimikang muling bumalot sa daang Maharlika, isang bagay ang malinaw. Ang babaeng ito ay hindi karaniwang biktima. Siya ay isang tunay na banta sa kasamaang matagal nang nagtatago sa likod ng uniporme at kapangyarihan. At sa araw na iyon, sa gitna ng usok, hindi lamang gulong ang nasunog, kundi pati na rin ang ilusyon ng pagiging kebal sa batas ng mga mapang-api. Sa kalsada ngayon ay puno ng itim na usok, mga sugatang katawan, at sisa ng nasusunog na goma, muling bumaba ang katahimikan. Ngunit hindi na ito katahimikan ng takot, kundi katahimikang nakakabigat tulad ng hangin bago sumabog ang bagyo. Nakatayo si Nadine ng tuwid sa gitna ng mga tiwaling pulis na naparalisa ng kanyang galing. Ang kanyang mukha ay malamig at hindi mabasa. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Ramil na nakaupo pa rin sa aspalto. Hinihingal ito, ang dibdib ay tumataas baba ng hindi regular, sa kanyang mga mata ay nakapinta ang hilakbot na hindi mapigilan. Hindi na siya nakakakita ng isang babaeng lumalaban. Nakikita niya ang isang bagay na mas nakakatakot. Lakas na hindi nabibili, hindi natatakot at hindi nakokontrol. Bigla, nang walang babala, gumalaw si Ramil. Gamit ang nanginginig na kamay, isinandal niya ang kanyang katawan at pinilit ang sarili na tumayo. Hindi siya umatake, hindi siya sumigaw. Tumalikod lang siya at nagsimulang tumakbo ng may takot. Nagmamadali tulad ng isang taong napagtanto na ang batas na matagal niyang ginamit para protektahan ang sarili ay ngayon ay bumabalik para habulin siya. Hoy! Humiwa sa ere ang boses ni Nadine parang latigo. Huwag kang tumakbo. Ngunit hindi lumingon si Ramil. Patuloy siyang tumakbo. Ang kanyang mga paa ay sumusuray-suray sa mainit na aspalto. Ang kanyang uniforme ay marumi, ang kanyang otoridad ay wasak. Hindi na siya kapitan. Siya ay isa na lamang pugante. Hindi siya hinayaan ni Nadine na makatakas. Sa isang iglap, dumukot ang kanyang kamay sa baywang at humugot ng isang baril mula sa ilalim ng kanyang jacket. Ang sandatang iyon ay hindi pag-aari ng pulis at hindi rin nakaw na armas. Ang hugis nito ay compact at profesional, armas ng isang taong alam na alam kung paano ito gamitin. Itinaas ni Nadine ang baril, itinutok sa langit at kinalabit ang gatilyo. Ang putok ng baril ay umalingaw ng malakas, bumasag sa katahimikan ng mainit na tanghali. Ang mga ibon ay nagliparan mula sa bubong ng malapit na bahay. Ang mga mamamayang nanonood mula sa malayo ay sumigaw, yumuko, naghanap ng masisilungan at si Ramil, sa gitna ng kanyang pagtakbo, ay nanigas. Ang kanyang mga hakbang ay huminto tila pinigilan ang tunog ng putok mismo. Nanginginig ang kanyang katawan. Tumayo siya ng nakayuko. Kusa na tumaas ang mga kamay. Hinihingal siya na parang taong kakaligtas lang sa kamatayan. Naglakad si Nadine palapit. Matatag ang kanyang hakbang. Ang kanyang sapatos ay tumatama sa aspalto ng may sukat na ritmo. Ang baril ay nasa kamay pa rin niya, hindi na nakatutok sa ere, kundi mahigpit na hawak sa gilid ng kanyang katawan. Isang babala na ang banta ay totoo, na ang laro ay tapos na. Tumayo siya mismo sa likod ni Ramil, sapat ang lapit upang ang kanyang boses ay tumusok sa tainga ng lalaki tulad ng kutsilyo. Akala mo ba matatakasan mo ang ginawa mo? Mahinang sabi ni Nadine, ngunit puno ng bigat. Akala mo ba sa pagtakbo, ang lahat ng winasak mo ngayon ay maglalaho? Ang truck ko ay nasunog, ang dignidad ko ay inapakan. Pero nandito pa rin ako at hindi ka makakaalis. Hindi nangahas lumingon si Ramil. Nanginginig lang siya. Ang kanyang balikat ay tumataas baba. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at alikabo. Sa gitna ng katahimikan na yumanig pa rin sa alinggaw ng putok, nakatayo si Nadine ng tuwid sa likod ni Ramil na naninigas. Ang katawan ng lalaki ay nanginginig tulad ng dahon na hinahampas ng malakas na hangin. Mabigat ang hangin, puno ng amoy ng pulbura, usok ng nasusunog na goma, at tensyon na hindi pa umaabot sa ruro. Hindi siya agad inaresto ni Nadine. Hindi niya ito pinusasan. Tumayo lang siya ng malapit, sapat ang lapit upang ang bawat paghinga ni Ramil ay maramdaman bilang pag-amin. Pagkatapos, sa mababa, malamig, at ganap na kontroladong boses, tinanong ni Nadine, sino ang nag-utos sa'yo?
Ang tanong na iyon ay walang emosyon, walang sigaw, hindi lamang kuryosidad, kundi isang paghingi ng pananagutan direkta sa ugat ng kasamaan na lumalago sa likod ng uniporme at posisyon. Hindi sumagot si Ramil. Yumuko siya. Nanigas ang kanyang panga, tila umaasa pa rin na may butas, isang maliit na daan palabas upang matakpan ang lahat. Ngunit nang humakbang si Nadine ng isa pang hakbang palapit, ang baril ay mahigpit pa ring hawak sa gilid ng kanyang katawan. Sapat na upang ipaalala na ang banta ay totoo. Alam ni Ramil na wala nang mapagtataguan. Hindi ko kailangan ng mahabang oras para malaman, patuloy ni Nadine. Ang tono niya ay dahan-dahang tumataas tulad ng alon na nag-ipon ng lakas bago humampas sa batuhan. Pero bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Sino ang nag-utos ng iligal na checkpoint? Sino ang gumagamit sa inyo para perahan ang taong bayan? Ang laway ni Ramil ay bumara sa kanyang lalamunan. Lumunok siya. Sa boses na paos, halos pabulong, sumagot siya sa wakas, ako. Ako ay sumusunod lang sa utos. Utos nino, putol ni Nadine. Matalim at tumutusok ang kanyang boses. Nanginig si Ramil. Ang kanyang mga mata ay gumalaw pakaliwa at pakanan, tila naghahanap ng tulong mula sa kanyang mga tauhan na ngayon ay nakahandusay na walang magawa sa aspalto. Walang makakatulong sa kanya. Mag-isa siya. Sa harap ng babaeng hindi lang malakas sa pisikal, kundi alam din kung paano gibain ang pader ng kasinungalingan gamit ang katotohanan. Isang pangalan ang sa wakas ay mahinang lumabas sa mga labi ni Ramil. Tila ba ang pagbanggit pa lang nito ay isa ng paghatol sa kanyang sarili. Hernan Alcantara. Isang mataas na opisyal sa gobyerno ng lungsod ng San Miguel. Ang taong nag-aayos ng lahat ng daloy ng pera mula sa pangingikil. Karamihan ay pumapasok sa account niya. Patuloy ni Ramil sa nanginginig na boses, kami ay mga tagapagpatupad lang. Kung tatanggi kami, tatanggalin kami sa pwesto. Masisira ang karera namin. Pwede kaming akusahan ng korupsyon. Tinitigan siya ni Nadine hindi ng galit, kundi ng malalim na pandidiri. Hindi dahil sa pisikal na karahasan, kundi dahil sa sistemang sira hanggang sa ugat. Isang sistema kung saan ang mga maniniil ay hindi lang individual, kundi isang organisadong network na protektado ng kapangyarihan at pera. At sa dulo ng kadena ay nakatayo ang isang figura na kumokontrol sa lahat mula sa likod ng malinis na mesa at naka-aircon na opisina. Hernan Alcantara. Inulit ni Nadine ang pangalan ng mahina. Pangalan na bago sa kanyang pandinig, ngunit may dalang napakabigat na diin. Saan siya nakatira? Tanong ni Nadine. Yumuko si Captain Ramil Velasco. Mahina ang boses niya nang banggitin ang isang address sa Villa Verde Subdivision. Isang subdivision na may mataas na pader, mga armadong gwardya, at linya ng mga mamahaling sasakyan. Isang lugar kung saan ang kawalan ng pananagutan sa batas ay ipinapakita ng walang takot. Address na sa tagal ng panahon ay hindi nagalaw, hindi naabot dahil itinuturing na nasa labas ng abot ng ordinaryong tao. Natahimik si Nadine ng ilang segundo. Tumingala siya sa langit, sa direksyon ng manipis na usok mula sa kanyang nasusunog na gulong na pumapailan lang pa rin. Pagkatapos ay muli niyang tinitigan si Ramil, ang lalaking dati ay mayabang, ngayon ay wasak hindi dahil sa karahasan, kundi dahil sa pag-amin sa sarili niyang mga kasalanan. Maaaring pakiramdam mo biktima ka ng sistema, sabi ni Nadine. Mas malalim ang kanyang boses, puno ng kahulugan, pero pinili mo pa ring labagin ang batas, pinili mo pa ring manakit. At dahil dyan, kailangan mong managot. Umatras siya ng isang hakbang at inilabas ang cellphone mula sa bulsa ng kanyang jacket. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri, denial ang emergency number. Sa kabilang linya, narinig ang boses ng operator ng istasyon ng pulisya. Nagsalita si Nadine sa tonong kalmado ngunit matatag. Inire-report ko ang pag-aresto sa tiwaling pulis na nagngangalang Captain Ramil Velasco at ilang tauhan niya. Sangkot sila sa iligal na checkpoint, pangingikil, pananakit, at pagsunog ng sasakyan ng mamamayan. Nasa lokasyon ako kasama ang mga suspect na napabagsak na. Magpadala agad ng patrol unit at investigation team. Pagkababa ng tawag, muling tinitigan ni Nadine si Ramil. Husgahan ka hindi ng akin, mahina niyang sabi, kundi ng batas. At sa pagkakataong ito, hindi mo mabibili ang kalayaan mo.
Sa gitna ng usok na nagsisimulang numipis, sa ilalim ng anino ng pagkawasak na kanyang naranasan, tumayo si Nadine hindi bilang biktima, kundi bilang saksi. At bilang simula ng isang tahimik na revolusyon na yuyugyog sa pundasyon ng tiwaling kapangyarihan, ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos, sa katunayan ay kasisimula pa lamang. Si Ramil at ang kanyang mga tauhan ay nakahandusay na ngayon sa kahihiyang sila mismo ang gumawa, nakaposas, nakakulong, hindi na kayang itago ang mga mukhang dati ay puno ng kayabangan. Hindi nagtagal, ang tunog ng sirena ng patrol car ay bumasag sa katahimikan ng lungsod na dati ay puno lang ng ihip ng hangin at takot na bulong ng mga mamamayan. 2 unit ng sasakyan ng pulis ang dumating na may mga ilaw na asul na kumukurap. Sinundan ito ng investigation team na bumaba na may seryosong ekspresyon at puno ng pag-iingat. Isang senior officer, si Colonel Surya, na nakasuot ng maayos na uniforme at may badge ng commander, ang lumapit kay Nadine ng maingat na hakbang. Pinagmasdan niya ang tanawin sa kanyang harapan. Mga sugatang tiwaling pulis, nasunog na gulong, mga mamamayang nanonood ng may pagkamangha. Ang kanyang paningin ay lumipat kay Nadine. Puno ng galos ang katawan nito, marumi ang damit, ngunit ang postura ay nanatiling tuwid, nagpapalabas ng dignidad na hindi kayang sirain ni Numan. "Kumusta po kayo, ma'am?" tanong niya sa boses na puno ng empatya. "Nasugatan po ba kayo? Natanggap na namin ang report niyo. Napakaseryoso ng sitwasyong ito." Tumango ng marahan si Nadine, hindi inaalis ang tingin kay Ramil na ineskortan patungo sa police mobile. "Ayos lang ako," kalmado niyang sagot. Ngunit puno ito ng kahulugan, tila sinasabing hindi siya ang kailangang suriin. "Ang kailangan niyong gawin," patuloy ni Nadine, "ay siguraduhing makulong silang lahat, dalhin sa istasyon at imbestigahan ng masusi. Hindi lang sila gumawa ng krimen ngayon. Ilang buwan na nilang perwisyo ang mga mamamayan at hindi sila ang pangunahing salarin." Kumunot ang noo ni Colonel Surya. "Ang ibig niyong sabihin, may mas mataas na tao sa likod nito." Tinitigan siya ni Nadine ng matalim, tila sinusuri kung ang lalaking nasa harapan niya ay karapat-dapat makarinig ng katotohanan. Isang opisyal na nagngangalang Hernan Alcantara. Siya ang utak ng buong iligal na operasyong ito. Si Ramil ay sumusunod lang sa utos. Ang pera mula sa pangingikil ay dumadaloy sa account niya. Ang network na ito ay mas malalim kaysa sa inaakala niyo. Nagbago ang mukha ng kolonel. Kilala niya ang pangalang iyon hindi sa opisyal na paraan, kundi mula sa mga bulong-bulungan sa loob na sadyang pinatahimik ng politikal na presyon. Lumunok siya at saka nagsalita ng mahina, "Kung totoo yan, hindi lang ito kasong kriminal. Ito ay kaso ng korupsyon sa mataas na antas." Huminga siya ng malalim at saka humakbang palayo ng dahan-dahan, ngunit sigurado, iniwan ang lokasyon na puno ng mga labi at pagkawasak. Hindi nang may pakiramdam ng pagkawala, kundi nang may tekad na tumigas. Ang mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang gumalaw, dala ang mga suspect patungo sa kulungan. Samantala, si Nadine ay naglaho sa likod ng daan patungo sa bahay ng kanyang ina. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Bukas, babalik siya hindi bilang biktima, hindi bilang saksi, kundi bilang tagapaghatid ng katarungan direkta sa pugad ng kurakot. Ang gabi ay lumipas sa katahimikang hindi pangkaraniwan. Sa simpleng ngunit mainit na bahay ng kanyang ina, nakaupo si Nadine sa teres, nakatingin sa langit na puno ng bituin. Sa kusina, naghahanda ang ina ni Nadine ng mainit na tsaa. Hindi maraming salita ang namutawi sa pagitan nila. Sapat na ang tinginan, malambot na haplos sa likod, at presensya na nagpapakalma. Para sa ina, ang makitang buo ang kanyang anak matapos ang mahabang panahon ay isang biyaya. Ngunit sa likod ng katahimikan, naramdaman niyang may kakaiba. May bigat sa mga mata ni Nadine. May katatagan na mas malalim kaysa dati, tulad ng isang sundalong bagong uwi mula sa larangan ng digmaan, ngunit hindi pa ibinababa ang kanyang armas. Kinabukasan ng umaga, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, handa na si Nadine. Nakasuot siya ng simpleng damit, dark long-sleeved shirt, pantalon, at sapatos na komportable sa pagkilos. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang baril na malinis at maayos. Sa galaw na sanay, sinuri niya ang mga bala isa-isa, sinigurong handa ang lahat, at saka isinuksok pabalik sa likod ng kanyang baywang. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Hindi niya kailangan ng escort. Hindi niya kailangan ng team.
Sa pagkakataong ito, ang misyon niya ay hindi mag-report, kundi umatake mula sa loob. Sa matatag na hakbang, umalis si Nadine ng bahay nang hindi nagpapaalam ng direkta. Nag-iwan lang siya ng kapirasong papel sa mesa para sa kanyang ina. Babalik ako, huwag kang mag-alala. Ilang oras ang lumipas, dumating si Nadine sa harap ng gate ng isang malaking bahay sa Villa Verde Subdivision, ang address na binanggit ni Captain Ramil Velasco sa nanginginig na boses. Mataas ang bakal na bakod, may CCTV camera sa bawat sulok, at 2 gwardyang nakauniporme ang nagbabantay sa harapang post. Ang lahat ay dinisenyo upang lumikha ng impresyon na hindi ito maaabot. Isang kuta para sa mga naniniwalang ang kanilang kapangyarihan ay walang hanggan. Lumapit si Nadine ng may kalmadong mukha, halos parang isang karaniwang bisita. Isa sa mga gwardya ang lumapit, ang kamay ay otomatikong nasa malapit sa bulsa kung saan nakatago ang baril. Anong kailangan mo, ma'am? Tanong niya ng may pag-iingat. Ngumiti si Nadine ng tipid, sapat para maging kapanipaniwala, sapat na malamig. Gusto kong makausap si Hernan Alcantara, mahina niyang sagot. May dala akong mensahe mula kay Ramil. May kota na kailangang ibigay ngayong araw. Ang salitang koota ay binigkas sa espesyal na tono, sapat na malabo para pukawin ang kuryosidad, sapat na madilim para buksan ang pinto ng walang karagdagang tanong. Tinitigan siya ng gwardya sandali at saka nagsalita sa intercom. Ilang segundo ang lumipas, tumango ang head guard. Pasok po kayo. Nasa sala siya. Dahan-dahang bumukas ang gate. Pumasok si Nadine, dumaan sa maayos na hardin, makintab na batong daanan, at tahimik na fish pond, mga simbolo ng marangyang buhay na itinayo sa pera ng pang-aapi. Sa loob ng bahay, ang kapaligiran ay malamig at marangya, marmol na sahig, mamahaling painting sa dingding, at amoy ng mamahaling pabango ang pumupuno sa hangin. Sa sala, nakaupo si Hernan Alcantara ng komportable sa leather sofa, nakasuot ng silk shirt, nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Tinitigan niya si Nadine nang nakataas ang kilay. Sino ka? Anong sadya mo? Hindi sumagot si Nadine. Humakbang siya palapit ng dahan-dahan, ngunit sigurado hanggang sa ang distansya nila ay 2 hakbang na lang. Sa isang mabilis ngunit kontroladong galaw, bununot niya ang baril mula sa kanyang baywang at itinutok ito mismo sa mukha ni Hernan. Hindi siya nagpaputok, ngunit ang lapit ay sapat na upang magpayelo ng dugo ng lalaki. Ako si Nadine Ramos, sabi niya sa mababa at matalim na boses na walang pag-aalinlangan. Ang unang biktima na nangahas pumunta sa iyong pugad, at marahil ang huling makikita mo bilang malayang tao. Nanlaki ang mata ni Hernan, bumuka ang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Sinubukan niyang tumayo, ngunit inilipat ni Nadine ang baril ng kaunti, isang napakalinaw na senyas. Huwag kang gagalaw. Akala mo ba mapoprotektahan ka ng pera at kapangyarihan magpakailanman, patuloy ni Nadine. Akala mo ba sa pag-uutos sa mga tulad ni Ramil na manakot ng taong bayan, mananatili kang malinis? Ngayong araw, tapos na ang laro mo. Biglang bumukas ang mga pinto sa paligid ng sala. 4 na lalaking nakaitim na uniporme, mga personal na tauhan ni Hernan, ang sumugod papasok. Bawat isa ay may dalang patalim o batuta. Mabilis silang kumilos, sinusubukang palibutan si Nadine mula sa lahat ng panig. Ngunit hindi na tinag si Nadine. Sa isang iglap, kumilos siya. Iniwasan niya ang unang hampas ng batuta, sinalag ang atake mula sa gilid, at ginamit ang momentum ng katawan ng kalaban para ibato ito sa pader. Isang mabilis na suntok sa liig, isang sipa sa tuhod. Isa sa mga gwardya ang agad na bumagsak. Ang pangalawang umatake ay sumubok manaksak gamit ang kutsilyo. Hinuli ni Nadine ang pulso nito, pinilipit ng malakas hanggang sa marinig ang lagutok, inagaw ang kutsilyo, at ibinalibag ito sa sahig ng malakas bilang babala. Ang huling 2 gwardya ay sumugod ng sabay. Sa galaw na sanay, halos tulad ng sayaw ng kamatayan, umiwas si Nadine sa pagitan nila, tinamaan ang mga wake points sa lieg at baywang. Sa loob ng wala pang 5 segundo, pareho silang bumagsak. Muling tumahimik ang sala. Tanging ang mabibigat na paghinga ng mga sugatang katawan ang naririnig. Napaupo si Hernan sa sofa, maputla ang mukha. Basang-basa ng pawis ang kanyang silk shirt. Ang baril ni Nadine ay nakatutok pa rin sa kanya. Wala. Wala kang kwenta, nanginginig niyang bulong. May abogado ako, may koneksyon ako.
Wala kang magagawa. Lumapit si Nadine at yumuko hanggang sa magpantay ang mukha nila ni Hernan. Siguro nga wala akong kwenta sa mata ng batas, mahina niyang sabi. Pero ngayong araw, ako mismo ang batas at haharapin mo ang katarungan ng payapa o sa paraang mas masakit. Hinila niya si Hernan mula sa sofa, pinusasan gamit ang sanay na kamay at kinalagkad palabas ng marangyang bahay. Nilampasan nila ang mga gwardyang hindi na nangahas lumaban, nilampasan ang gate na dating simbolo ng imyunidad, patungo sa isang sasakyan na ipinarada ni Nadine malayo sa paningin. Sa likod ng lahat ng karangyaan at maruming pera, isang tiwaling hari ang bumagsak, hindi dahil sa korte, hindi dahil sa politika, kundi dahil sa isang babaeng piniling hindi manahimik. Ang umagang iyon, dumating ang katarungan hindi kasama ang sirena, kundi sa pamamagitan ng mga hakbang na tahimik, ngunit hindi mapipigilan. Isang itim na sasakyan na walang official markings ang mabagal na pumasok sa bakuran ng headquarters ng San Miguel Police na kumuha ng atensyon ng gwardya na agad naging alerto. Bumukas ang pinto sa gilid. Unang bumaba si Nadine. Ang mukha niya ay may bakas pa rin ang pagod at sugat. Ngunit, ang kanyang postura ay tuwid, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa likuran niya, nakaposas ang mga kamay at maputla ang mukha na puno ng alikabok, inilabas si Hernan. Dalawang armadong pulis ang agad na pumalibot sa kanya nang mapagtanto kung sino ang lalaking dinala. Agad na nagbago ang kapaligiran sa loob ng gusali. Nagbulungan ang mga opisyal. Nagmamadaling lumabas si Colonel Surya mula sa kanyang opisina, habang ang radio operator ay agad na tumawag sa Special Investigation Team. Hindi na naghintay ng permiso si Nadine. Naglakad siya ng diretsyo patungo sa main interrogation room. Sinundan siya ng malapitan ng commander na nakilala niya sa lokasyon ng iligal na checkpoint. Sa mahabang pasilyo na nailawan ng malamig na ilaw ng neon, nagsimulang mabalisa si Hernan Alcantara. Sinubukan niyang magsalita, paos ang boses ngunit may natitira pang kayabangan. Malaking pagkakamali ito, asik niya habang nakatingin sa commander. Opisyal ako ng gobyerno. Protektado ako ng batas. Hindi niyo ako pwedeng tahanin ng walang waran. Ididemanda ko ang lahat ng tao dito. Tinitigan siya ni Colonel Surya, sa pagkakataong ito ay gamit ang mga matang hindi na nag-aalinlangan, kundi may bagong natagpo ang katatagan. Hindi na kayo protektadong opisyal, Genki Hernan, matatag niyang sabi. Kayo ang pangunahing suspect sa kaso ng sistematikong pangingikil, pag-abuso sa kapangyarihan, at pag-udyok sa mga alagad ng batas na gumawa ng krimen. Nagpatuloy siya nang hindi tinataasan ang boses. Nakalap na namin ang lahat ng ebidensya, kasama ang pag-amin ni Captain Ramil Velasco at ang recording ng krimen na ginawa ng iyong mga tauhan. Pagkatapos ay itinuro ng commander si Nadine. At ang babaeng ito ay hindi lang biktima. Siya ang susing saksi, baka nga tagapagligtas pa ng ating institusyon. Hindi lumingon si Nadine. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng interrogation room, nakatingin sa loob ng malamig na silid na may mesang bakal, nakatagong kamera, at one-way mirror na nagpapakita ng kanyang refleksyon, sugatan, marumi, ngunit hindi natalo. Ipasok siya, sabi ni Nadine. Kalmado ang boses, walang galit, ngunit puno ng otoridad. Siguraduhin ang interogasyon ay gagawin ng transparent. I-record ang lahat. Gusto kong malaman ng buong lungsod kung sino talaga siya. Kinalagkad ng mga pulis si Hernan papasok. Sinubukan niyang tumanggi, sumisigaw tungkol sa mga karapatang konstitusyonal at politikal na presyon na gagawin niya. Ngunit, ang boses niya ngayon ay tunog hungkag na tulad ng sigaw ng isang taong alam na ang kanyang pagbagsak ay hindi na maiiwasan. Nang sumara ang pinto ng interrogation room, tumalikod si Nadine. Lumapit sa kanya si Colonel Surya, ang ekspresyon ay pinaghalong respeto at paghanga. Hahawakan namin ang kasong ito ng independyente, sabi niya. Walang interbensyon, walang pagtatakip ng kaso. Wawasakin namin ang buong network, mga account, at lahat ng sangkot. Tumango ng marahan si Nadine. Iyon lang ang hinihingi ko, sabi niya. Hindi parangal, hindi pera, kundi katarungan. Dahil sa tagal ng panahon, ang mga taong tulad ko ay hindi nakakatanggap niyan. Tumingin siya sa paligid ng silid, sa watawat na nakasabit sa dingding, sa badge ng pulis sa uniforme ng mga opisyal, at sa mga batang mukha na nakatingin sa kanya nang may nakatagong paghanga. Alam ni Nadine na ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang araw.
Ngunit ang araw na ito ay simula. Ang araw kung kailan ang nasirang tiwala ay nagsimulang mabuong muli. Ang araw kung kailan ang isang babaeng walang posisyon at walang formal na kapangyarihan ay nagtagumpay na yanigin ang tiwaling sistema na matagal nang nakaugat. Kahit pagod ang katawan, kahit ang puso ay maisugat pa rin mula sa nasunog na sasakyan at dignidad na inapakan, lumabas si Nadine Ramos ng istasyon ng pulisya. Hindi bilang isang nagdiriwang na mananalo, kundi bilang tagapagbantay ng katotohanan na nagampanan ang kanyang tungkulin. Maaliwalas ang langit ng tanghaling iyon, walang usok, walang sigawan, tanging kapayapaan na isinilang mula sa pagtatapos ng isang maliit na tiranya na maaaring maging simula ng mas malaking revolusyon. Ilang araw matapos ang pag-aresto kay Hernan Alcantara, ang lungsod ng San Miguel na dati tahimik dahil sa takot ay ngayoy umaalingaw sa boses ng kalayaan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng tiwaling opisyal at network ng mga iligal na pulis ay naging pangunahing laman ng pambansang media. Ang larawan ni Nadine na nakatayo ng tuwid sa gitna ng mga labi ng nasunog na sasakyan ay kumalat ng malawak. Ang kanyang matalim na tingin sa kamera ay menghihiyas sa harapang pahina ng mga dyaryo, screen ng telebisyon at digital billboards ng lungsod. Hindi na lang siya basta pangalan. Siya ay naging simbolo ng tapang, simbolo ng paglaban sa kawalan ng katarungan, simbolo na ang isang tao, kahit walang opisyal na kapangyarihan, ay kayang yanigin ang pundasyon ng korupsyon na matagal nang nakaugat. Isang seremonya ng parangal ang idinao sa pangunahing bulwagan ng San Miguel Police Headquarters. Dumalo ang mga matataas na opisyal, kinatawa ng lokal na pamahalaan, at media upang saksihan ang pambihirang sandaling iyon. Ang institusyong dati itinuturing na bigo ay hayagang humingi ng tawad sa taong bayan at nagbigay ng pagpupugay sa isang matapang na sibilyan. Dumalo si Nadine suot ang simpleng puting polo at itim na jacket, walang kinang, walang pagmamayabang ng tagumpay. Tinanggap niya ang medalya ng karangalan ng may kalmadong kilos, at saka tumayo sa podyum upang magbigay ng maikling talumpati na yumanig sa puso ng marami. Bilang epekto ng pagkakabunyag ng kasong ito, isinagawa ang malawakang reforma. Ang mga tiwaling pulis ay tinanggal, ang sistema ng internal supervision ay hinigpitan, at ang mga iligal na checkpoint ay binuwag. Ang mga mamamayan ngayon ay mailakas ng loob na mag-report dahil alam nilang aaksyonan ang kanilang ulat. Ang tiwalang sandaling nasira ay dahan-dahang bumabalik. Ligtas na muli ang mga kalsada, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto sa pagitan ng mga mamamayan at otoridad. Ilang linggo ang lumipas, sa isang tahimik na hapon, nakaupo si Nadine sa terrace ng bahay ng kanyang ina, ninanamnam ang isang tasang mainit na tsaa. Ang hanging amihan ay nagdadala ng amoy ng bulaklak mula sa maliit na hardin sa harap ng bahay. Tipid siyang umiti, nakatingin sa kulay kahel na langit na unti-unting dumidilim. Sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Isang kabanata ang kanyang natapos. Mahalang naging kapalit, ang kanyang sasakyan, ang pakiramdam ng seguridad, ang katahimikan ng kanyang buhay, ngunit hindi siya nagsisisi. Biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ng ina ni Nadine ang pinto at bumalik na may dalang maliit na pakete na kulay kape, walang return address, walang opisyal na selyo ng koreo. Para sa'yo daw, sabi niya na maihalong pagtataka. Walang naghatid, iniwan lang sa harap ng pinto. Tinanggap ni Nadine ang pakete ng may pag-iingat. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Sa loob ay may isang piraso ng puting papel na nakatupi ng maayos. Nang buksan, nakasulat sa malinaw at matatag na letra, maghanda ka para sa susunod na misyon. Binasa ito ni Nadine ng isang beses. At isa pa. Walang lagda, walang pahiwatig, tanging maikling mensahe na malamig at puno ng kahulugan.